Tumataas na raw ang alon sa ilang coastal areas sa Eastern Samar. Live mula sa Borongan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang naging panahon dyan? Angela, magdamag na pinagsamang malakas na hangin at ulan, dulot ng bagyong Tino ang naramdaman dito sa malaking bahagi ng Eastern Samar. Ayon sa mga residente rito naman sa Borongan City, abot hanggang sa Boulevard na ang taas ng tubig dito. May kasama rin daw yung ilang metrong taas ng alon na humahampas pa sa dalampasigan. Nauna nagbabala ang pag-asa na posibleng ang life-threatening na storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng Eastern Samar kasama ang Borongan ang maramdaman. Tinatayang aabot sa 3 metrong taas ng daluyong dito. Kinakabahan tuloy ang mga residenteng naninirahan malapit sa dagat na baka abutin ng tubig ang kanilang bahay. Kagabi, sumisipol na hangin ang dala ng bagyo. Umabot ng higit 1 oras ang pananalasanin ng bagyo sa Borongan City. Sinasabayan pa yan ng pabugso-bugsong ulan. Habang sa bayan ng Kinapondan, mas ramdam ang bagyo. Halos mag-zero visibility na nga ang ilang bahagi dahil sa lakas ng hangin at ulan. Nawalan pa ng supply ng kuryente sa lugar. Dahil naman dito, sa evacuation center muna nagpalipas ng magdamag ang maraming residente sa mga pinakanapuruhan ng bagyo sa probinsya. Sa pilitang inilikas sa mga naninirahan malapit sa dagat at ilog. Marami sa kanila agad namang sumunod sa mga otoridad sa takot na mabulaga ng hagupit ng bagyo gaya nung nangyari ng bagyong Yolanda. Angela, sa mga oras na ito ay talaga makulimlim pa rin ang malaking bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar pero saglit nang tumigil ang buhos ng ulan at hangin dito sa area. Pero kapansin sa aking likuran, talagang ramdam pa rin yung malalakas na daluyong o along humahampas dala ng naturang bagyo. At according sa provincial government ng Eastern Samar, may ilang bayan daw dito sa kanilang probinsya ang hindi pa makontak magmula kagabi hanggang kaninang madaling araw, dala na posibleng nagkaroon ng problema sa komunikasyon o signal dulot nga rin ng bagyo. Angela. Pero ngayon ba, Mon, meron na bang kuryente doon sa ilang mga lugar na nabanggit mo kanina? At ano ang plano ng lokal na pamahalaan para makontak at ma-check itong mga lugar na sinasabi mo na hindi nila makontak kagabi pa? Yes, so yung ilang parts dito sa Borongan City na nawalan ng kuryente kagabi, nagkaroon na ulit, no? This morning, meron ng mga nagbalik na supply ng power, pero yung other areas na binabanggit natin na kahit sila, talagang bulag pa. So far, sa mga sitwasyon doon, nakatakdang magpunta. Oras na mas gumanda pa ang lagay ng panahon, nakatakdang magtungo sa mga naturang bayan ang mga kinatawan ng provincial government para ma-check at masuri kung ano ba ang sitwasyon. Kung nagkaroon din ba ng mga hambalang sa kalsada para ito ay madali ding ma-clear if ever at talagang ma-reach out kung ano ba pinakakailangan at kondisyon ng mga kababayan natin at kapatid doon sa mga apektadong bayan dito sa Eastern Samar. Angela. Sa ngayon ba, Mon, panghuli na lamang, meron na ba tayo mga naitalang nawawala o nasaktan dito sa bagyong ito? Mon? Mon? Oh, siguro din na tayo na ano. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.